Malakay 3:10, tithing. Magandang araw po mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito ay isang bagay na matagal nang ipinangangaral sa mga iglesia ng Panginoon ang nais nating talakayin. Ito po ay patungkol sa isang talata sa Biblia na almost all over the world na kung saan pinangangaral ang Biblia ay ginagamit sa mga iglesia ng Panginoon. Ito po ay walang iba kundi ang Malakay chapter 3 verse 10. Dapat nga po ba na ang talatang ito ay ipatupad sa iglesia ng Panginoon o sa mga mananampalataya? Naalala ko po mga kapatid nang minsan na ang inyong lingkod ay naanyayahang magsalita sa isang gawain na anniversary ng isang iglesia sa dako ng Bulacan, ay itinanong ko po ang isang simpleng katanungan. How can a man rob God? Paano po mangyayari na ang tao ay magnanakaw sa Diyos? Ayon po sa Biblia, Malakay chapter 3 verse 8 and 9, in tithes and offerings. Simple lang po mga kapatid. Alam nating lahat na ang tinutukoy ng mga offerings nung sa talatang yaon ay ang mga offerings na inyutos ng Diyos sa household of Israel. Napakarami po nito mga kapatid. Love offering, offering for peace, heave offering, burnt offering, sacrificial offering, first fruit offering, at iba pang mga offerings na inyutos ng Diyos sa Israel. Dapat po ay ibigay nila ng kumpleto. Hindi pwedeng kulang. Nanakawan nila ang Diyos at sila'y mapapasailalim ng sumpa ng Diyos. At dito po, ang tinutukoy namang mga ikapu o tithes ay hindi po lamang isang ikapu o 10% na tulad ng pangkaraniwang naituro sa mga churches, kundi 30 ikapu. 10% po ang iniuutos ng Diyos sa Israel. Una po ay yung tithes of the harvest, 10% of the harvest, which is the lawful share of the Levites. Bakit po? Pagkat nga po yung lupa na supposed to be ay mamanahin ng mga Levita, ng tribes of Levi, ay hindi po ibinigay sa kanila ang kanilang mana, kundi bagkus i-distribute po sa 11 tribes of Israel. And God commanded the 11 tribes of Israel to give 10% of their harvest para po may makain ang mga Levites sa kanilang paglilingkod sa templo. So, malinaw po na yung 10%, yung unang tithes ay lawful share of the Levites sa harvest. Ano po? Meron pa pong ikalawang tithes na inutos ng Diyos. Ito po naman ay yung pagsasaluhan sa templo. No? Ang totoo po, hindi po pwede na i-tithes ang pera pagkat ito po ay kakainin nila sa templo. Katunayan, kapag ka daw po mabigat yung ikapu ng isang Hudyo na dadalhin sa templo, ay pwede niya itong ipagbili, ngunit ang pinagbilhang pera ay hindi po pwedeng siya niyang itithe sa templo. Kundi, bibili din po siya ng kung ano man ang gusto nilang pagsalusaluhan sa templo upang iyon ang kanyang ibigay na ikapu. So, yearly po, 2 ng tithes. And the third tithes, mga kapatid, every 3 years, hindi po sa templo dadalhin, kundi doon sa mga gates, for the taking of the fatherless and the widow, yung mga mahihirap, yung mga strangers, and also the Levites. At mapapansin po natin, sabi po sa mga talata, do not forsake the Levites. Why? For they have no inheritance with you. So malinaw po mga kapatid, na sa Malakay chapter 3, 3 ikapu ang nire-require ng Diyos. So, on a yearly basis, ito po ay 24%. At ang mga offerings po ay napakaraming offerings na hindi ko na kaya banggitin dito mga kapatid. Ito ay dapat na kumpletong maibigay ng mga Hudyo. Kung hindi po, ninanakawan nila ang Diyos, susumpain sila ng Diyos. At ngayon po, I ask the crowd, I ask the congregation, ano po? Sa harap po ng katotohanan ito mga kapatid, tinanong po ang kongregasyon, sino po ngayon ang makapagsasabi na ako'y hindi nagnanakaw sa Diyos? Sad to say mga kapatid, as expected,
ni isa po sa mga nakikinig ay walang nakapagtaas ng kamay. Umaamin po ang lahat base sa Malakay chapter 3. Each and every one of the people in the church ay nagnanakaw sa Diyos. That is, if Malakay 3:10 ay dapat pong ipatupad sa church. Kaya po malinaw mga kapatid, nais ko pong ulitin ang ating pasubali sa ating intro, hindi po tayo tutol sa anumang pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Maging po ng tithes, no po? Pero hindi po tayo nakabase sa Malakay chapter 3. Pagkat pag tayo po'y napasakop sa Malakay chapter 3, ay all Christians po all over the world, even pastors, ay magiging mga magnanakaw, thieves and robbers in the eyes of God, and they will be under the curse of God. Kaya po mga kapatid, sagot po sa tanong, kung ang Malakay 3:10 ba ay dapat na ipatupad sa Iglesia ng Panginoon, ang sagot po natin dyan ay hindi. Isa pong pagkakamali at paglabag sa kalooban ng Diyos na ang Malakay chapter 3 verse 10 ay ipinatutupad sa church. Bakit po naman naging paglabag mga kapatid? Kasi po, ang kalooban ng Diyos para sa priesthood of the Lord Jesus Christ, malinaw po sa Book of Hebrews, ay maging according to the priesthood of Melchizedek. Po? Na noong panahon na yun po ay walang umiiral na obligatory tithing. Wala pong utos during that time na mag-tithes. No? But Abraham ay nagbigay ng kanyang tithes willingly, hindi po obligatorily. Kaya po, kung tayo ay papailalim sa Malakay chapter 3, ang priesthood of the Lord Jesus Christ ay hindi magiging according to Melchizedek, but according to Aaron, because Aaron is a Levite. Maging malinaw po ang bagay na yan, at muli po ay pinupuri ko ang Panginoon sa liwanag na ipinagkatiwala sa atin.